Stop! Sa chika-trainings natin pag-usapan yan. Sorry. Nawala man lang enthusiasm para sa'yo. Stop! Go na. For today, siya nagtatanong sa atin. Ba't dalawa ng ilaw sa labas? Kasi... Ito na, papatayin. Ang daming babe. 15 minutes lang naman ka. Oh, diba? O, go, tara na. Okay. Oh, shy. Okay. Ang first ko is... Wait, ang bago. Okay. What if inaantok na kayo? So situational pa naman. Okay. Then, about ano to ha, relationship. Lugi na naman si Sal. Wala akong maisip eh. Uh, What if inaantok na kayo? Then, sinabi sa inyo ng ka-relationship nyo na huwag mo akong tulugan, marami pa akong ikikwento sa'yo. Anong gagawin nyo? Ako muna kasi wala pa akong ano, diba? Diba? Sorry sa NBSB. Wow, tayo kailangan eh. Hindi yung akin. Ano ulit yung situation? Inaantok ka na. Pero sinabi sa'yo ng ka-relationship mo na huwag mo akong tulugan, marami pa akong ikikwento sa'yo. Okay, so ayan na. So, sinabi niya sa kanila, huwag mo akong... Call? Wala na sinabi. Ka-call or kami? Very imaginative mo. Ano tayo, huwag mo akong tulugan, may ikikwento pa ako. Tutulugan kita. Hindi, kasi... Huwag mo akong tutulugan. Hindi, i-explain ko na lang. Pwede namang, sige, hindi kita tutulugan, pero wala nang pumapasok sa isip ko. O, parang, ano para saan yung kinikwento mo kung wala nang pumapasok sa isip ko? Diba? Parang, I need sleep. Okay? Pwede namang, ay hindi, kasi iniintindi ko rin siya kasi. What if ikaw yung nasa situation niya? Oh. Hindi, ito kaya nga sabi ko, iniisip ko kapag ako yung nasa kanya. For example, kasi may mga kwento na hanggang ngayong araw na lang. Hindi ko sinasabi, hindi siya pwede ikwento sa susunod na araw, pero yung feels, nasa araw na yon, kaya parang gusto mo na siya agad ikwento. Yeah. So ngayon, siguro ano na lang, ituloy niya, sige, pero pasensya na talaga kung gagawin na lang. Oh, hindi. Tiklay ko, hindi ka consistent sa sagot mo. Kami muna. Yung akin, Sura na ako dito kaya tiklay Sorry, na sorry. yung akin, as maantukin, like, gusto kong sabihin sa kanya na kung pwedeng i-record. You know? I-record. Tapos kung ano man sabihin ko nung araw na yon, it's half emotion kasi nga inaantok na ako. So, wala na sa tolero yung mga sinasabi ko. So, siguro bukas, kung ano man gusto kong sabihin sa kanya. Or yung record- reaction mo sa... Since na-record naman ko ano talaga nararamdaman niya that day. Okay. Sorry, naka-call kasi. Hindi na kami. In case of mine, since ako yung maingay sa amin, tapos nangyari na yan sa akin. So, I think, kung if it will be based on my experience, sasabihin ko na makikinig ako, pero wag, parang sabihin ko na wag ka, parang i-update ko din siya na kung sakali di makakatulog ako, parang sana maiintindihan niya din. Kasi, tawag dito, yun nga, sinabi niyo nga, di ba? Wait lang, I'll explain. Kasi ako rin kasi, pag mababa, may mga times kasi maantukin yung guys, taas ako, like, puro dada ako. So, I mean, if it will be on my other side, mas gugustuhin ko yung guy na magsasabi sa akin na sabihin niyang inaantok na talaga siya. Tapos, it's either yun nga, sabihin niya na lang sa akin bukas, or, siya yung magdadesisyon kung gusto niya sa akin sabihin bukas, kasi willing pa rin naman ako makinig. Or, hayaan niya magsasabi siya, pero, makakatulog, sasabihin ko makakatulog talaga ako. Kasi, I mean, maganda yung choice ni ate, pero if iaano ko sa situation ko, ganun kasi gusto ko din kapag ako yung nagkukwento tapos siya inaantok na, gusto ko sinasabihan na makikinig ako sa'yo, pero kapag nakatulog na ako, sana maintindihan mo. Kasi what if sobrang pagod talaga nung tao tapos bukas busy ulit siya, parang mga ganun, kasi ganun ako eh. So ganun ba, gusto ko at least sinasabihan lang ako na it's either makikinig siya,
Tapos, ay hindi, makikinig siya hanggang sa makakaya niya or it's either bukas na lang itutuloy yung kwento. Kasi may intindihan mo kung pagod talaga yung tao. So, hindi ka magagalit. Hindi, kasi we've been on that situation na so. Ilang beses na kayo nasa situation na gano'n? Parang 2 beses, isa sa kanya, isa sa akin. So, Sino sa una? Ikaw o siya? ako kasi ako yung mabilis like, may dada. So, yun. Okay. Okay, ikaw na, tuloy mo na yung sagot mo na hindi mo matapos, hindi ka Nagka-call kasi makapag-decide. siya, hindi video call. Hindi, feeling ko yung same na ng kay Shine. Kasi ibig sabihin, nandun pa rin yung feels niya, tapos ako nakatulog. So yung maire-reply ko sa kanya, kaso kasi pag ganun, di nag-reply ako, no? Di Hindi niya nararamdaman. hindi niya naramdam. Pero at least, nakatulog ako, tapos nakapagsabi siya ng kwento. Okay. Okay, what's the other question, Ate Shai? The other question is, sa tingin mo, ano yung toxic trait naman sa mga babaeng may boyfriend? Pero kapag nandun ka na sa situation na yun, hindi mo siya makikita as toxic trait ng babae. Hindi mo siya makikita ang ako, toxic meron na ako. trait mo. Pwede magsabi na marami. Aabutin ba tayo dito na? Hindi, parang maiisip ko na, sige, like, kapag after niya, sasabihin ko yun, like, iba ka. Pero unang pumasok sa utak ko yung, matampuhin. Kasi dati, nung wala pa ako sa, like, relationship, sabi ko, tatampuhin naman ng mga babae ito, di man lang iniintindi yung side ng, like, guy, ganon. Yung reaction ko ha! Nakatingin ako Okay, dito. so ako kasi, nung napasok na ako, like, normal naman palang magtampo. It's just how you handle it. Kasi may ibang girls kasi, kasi may iba kasing girls na, sila, ito yung natutunan ko during sa relationship. Kapag babae yung nagtatampo, parang dapat iniintindi ng guy. Pero pag guy yung nagtatampo, dapat parang sila na naman yung mag-adjust. I think it's not fair. Like, gets ko naman na in terms of, sinasabi na in terms kasi of gender, na parang, ayoko sabihin toxic masculinity, pero expected nila kasi sa lalaki na sila yung nag-fix nung ganung bagay. Pero for me kasi, hindi ko i-count na, parang tawag dito, hindi ko i-count na less of a man siya kapag nagtampo siya. Kasi lahat naman tatampo. So, yun, feeling ko, it's just how you handle it. Kasi may mga ibang girls na sinasabi din communication is the key. Pero, parang, girl, I don't know. parang sinasabi na communication is the key, pero di rin naman sila nakikinig. So, parang ganun bagay. So, for me nga, yun, yung matampuhin. I think it's normal in the relationship. Ano ulit yung tanong, be? Ano sa tingin mo na toxic trait ng mga babae may ka-relationship, pero once na nandun ka na Wala sa pa nga. situation nila, May sagot naman ako pa. hindi mo siya makikita as toxic trait sa'yo. Hindi ko siya makikita ang toxic state sa akin. Mm-mm. Ano yung walang self-awareness? Mga ganun ngayon. Kaya nga kailangan mo mapunta sa na Sa yun, tingin mo, parang- kasi ang gusto kong isagot, pagiging selosa. Okay, game. Sige, try natin. Let's go. Pagiging selosa. Ibig ko sabihin, toxic trait yung ngayon. Nakikita ko siya ngayon. Pero pag Oo, nandun ako, ako, feeling ko diba? hindi siya. Oo. Hindi Pero mo kasi- magiging toxic trait. Okay, pahayan niyo ako. Pero kasi, hindi ako papasok ng isang relationship kung hindi ako secured. Hindi ko feel, alam mo yon, parang, gusto ko kasi pag pumasok ko sa relationship, may tiwala ako na kahit sino mang babae makita niyan. Ako pa rin. Oo. Kaya feeling ko kapag nagselas ako, may something. Iwan na kita. Ang desisyon! Red flag. Charot. Wait lang, ano ko muna yung thoughts ko. Ikaw na muna. Mababash na to, kaya sabi, iisipin ko muna yung thoughts. Arrange ko muna. Organize ko muna. Ate Jenica. Hindi ko kasi mag-get. Sa akin kasi third point of view. Wow, nasa libro. Hindi kasi, nakikita kong as toxic trait ng mga babae na in a relationship is yung nakikita nila yung toxic trait ng ibang relationship din. Pero hindi nila ma-apply yun sa sarili nila. I get her point. So, ganun din ako. Ganun din ako. Kaya yun.
late ko na na-realize, okay. May Pero dalawa napamukha pa ako. naman Eh, sa ito. akin, that's why. May dalawa pa siya. Hindi nga kasi maraming Eh, ikaw muna, realizations. pero wala akong maano. Isa, yung silent treatment. So, like, nung sa iba, gets mo ate, kasi naging ganito din ako, I mean, nung nagsa-silent treatment ako. So, nag-ano kasi siya na, hindi tapat yung kasi, nung, for me, nung may mga nalalaman ako, yung iba kasing guy friends ko, di ba, may ka-relationship sila, so nagsasabi sila, parang naano sila sa mga girl, ano daw gagawin nila kapag hindi sila pinapansin, ganito. Napapasabi ako noon sa nanay, nung wala pa ako sa relationship, problema na nila yun. Kung ayaw ko na nakausapin after mong like tanong ng ilang beses, ganito ganyan. Kahit hindi ko alam yung full situation. Kasi for me talaga, kung gusto mo magpagawin, ganito ganyan. Pero nung nasa relationship na ako or during that, kasi parang may mga times talaga na it's better to have space muna kaysa agad-agad. Kasi may mga times na baka may masabi ka na lang na masama. So, minsan, I mean for me kasi yung silent treatment, para mag-reflect. Hindi siya yung parang in a bad situation na parang ang silent treatment, hindi yung talaga pinapansin yung isa't isa. So, ayun yung isa ko pa. Then yung ito yung medyo controversial. Kasi, ang dami ko nakikita sa internet, like sa TikTok pa mostly. Makakatatlo yung kapatid namin, but parang isa mag-iisip kami. yung ito yung sinasabi ng mga girls na ayaw daw nila ng... Ay, may pangatlo mo? Oo. Ayaw daw ng mga girls, meron daw yung boyfriend nila na may girl best friend. Oh, panis. Naisip ko Kasi yun. yung parang sa akin kasi, tawag dito, yung boyfriend ko right now, wala siyang Flakes! wala siyang, wait lang! Hard lunch! Wala kasi siyang girl best friends. Pero kasi ako, may boy best friend. So, minsan, nagtataka ako, does he think that I am fair? Ganto, ganyan. Does he think? Kasi kasi for me naman, as long na may boundaries, kasi minsan ako, parang iniisip ko, ay, may boundaries pa ba itong ginagawa? Kasi dapat aware ka, kasi syempre, opposite sex yun. Kaya, mostly din ng, mga kaibigan kong guys, parang, aware na sila nung sa, parang, mostly din naman kinakausap ko sila about may, parang relationship din, tapos, din. So, parang, aware yung both sides. Tapos kapag nagkakabiruan, siya school-based lang yung pinag-uusapan din pagbiruan. So, ganung mga bagay. Tsaka relationship din nila, ganito. Mostly kasi na nagiging kakaibigan ko na lang is like may relationship. So, parang kung tingin ko secured sila, tapos ako din secured ako, maganda yung like dynamic, ganito, ganyan. So, pag feeling ko naman, like, basta nasa siya parang girls and boys instinct na dapat pagkakatiwalaan mo yung instinct ng partner mo. Kasi at the end, parang totoo talaga yun for me. Kasi minsan naman napapansin, ay sige go, okay na maging kaibigan yan. Pero pag nag-feel nila may something, wag mo talagang kaibiganin. Kasi may na-feel sila. So, ayun. Kasi sa TikTok parang, Maka-oo naman ako. kasi sa TikTok parang gusto nila sa kanila lang. Parang ayoko ng ganun. Gusto ko live your own life. Like that. Yes. Meron ka pa? Wala naman ako eh. Oh, ikaw. Abay, puta. Ano ba yan? Meron, pero kasi feeling ko, Ay, try kalaban ko natin- yung sarili ko. Hindi, try nating magbigay ka. Oo, Tapos kasi- try namin ni Ate Shai na sabihin in that situation kung like, ganon. Kasi kami yung napunta na 15 minutes na rin kami. naman eh. Go naman na. Wala na nga ako maisip yun doon sa girl Oh best my God! friend na rin ako. Girl best friend tsaka yung Yung di na sinulo. Natatakot ng Hindi. ma-judge. yun nga, pagiging selosa, like, yun nga, ako alam mo, hindi ako pasok ng relationship kung, like, ang dami pang insecurities, kaya may doubts ako dun sa lalaki. Kasi, para saan pa? Ba't ako pumasok kung mas lalala lang pala ang aking self? So, ayun. Cut. Okay, cut. Bye-bye. Bye-bye. But may ending na tayo next time. Oh, Okay, bye-bye. bye-bye. I'll go.